Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang thriller mystery movie noong 2010 na pinamagatang Womb. Nagsimula ang movie kay Rebecca na nagkakape habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Nag-shift din ang scene sa dalawang bata na unang nagkakilala sa tabing dagat. Ang lalaki ay si Tommy at ang babae naman ay si Rebecca. Lagi silang magkasama at naglalaro hanggang maging mag-best friend na silang dalawa at hindi rin maiwasan na may maramdaman sila sa isa't isa kahit mga bata pa lamang ang mga ito. Isang araw ay pinapanood nila ang alaga nilang snail habang pinag-uusapan ang paglipat ni Rebecca sa Japan dahil dito na magtatrabaho ang kanyang ina. Bago umuwi sa kanila si Rebecca ay kines na siya ni Tommy at nag-promise na ihahatid siya nito bago sila umalis. Nang araw na aalis na sina Rebecca at ang kanyang ina ay hindi naman dumating si Tommy, kaya nalungkot siya dahil hindi na niya nakita si Tommy sa huling pagkakataon. Pagkalipas ng 12 years ay bumalik na ulit si Rebecca sa bahay ng kanyang lolo pagkatapos manirahan ng ilang taon sa Japan. Sinimulan na rin niyang hanapin si Tommy kaya pumunta siya sa dati nitong bahay pero sinabi ng babae na sa ibang bahay na ito nakatira. Pumunta si Rebecca sa nasabing bahay at dito niya nakita si Tommy na may kinakasama ng ibang babae. Pero kahit na ganito ay halata pa rin sa kanilang dalawa na in love pa rin sila sa isa't isa kaya ang babae na ang nag-adjust at umalis. Dito na sinabi ni Tommy na hindi niya ito girlfriend at nakakalaro lang niya ito ng injection game. Simula ng araw na iyon ay lagi na ulit silang nagsasama at itinuloy ang connection tulad ng mga bata pa lamang sila. Nagsimula na rin silang mag-date officially, na pag-usapan nila kung anong mga nangyari sa kanilang buhay sa nakalipas na 12 years. Nalaman ni Rebecca na mahilig mag-breed ng mga insekto si Tommy. Pinakita rin sa kanya ni Tommy ang snail na alaga nila dati pero patay na ito at itinabi lang niya dahil kay Rebecca. Isang araw ay naisipan nilang mag-road trip at habang nasa biyahe ay tumigil sila dahil iihi si Rebecca. Nang maghahanap pa lamang si Rebecca ng pwesto ay narinig na niya ang ingay ng isang sasakyan na may nabunggo. Dito niya nakita ang katawan ni Tommy na wala ng buhay dahil ito pala ang nabunggo ng kotse. Hindi naman makapaniwala si Rebecca dahil ang matagal na niyang hinintay sa loob ng 12 years ay nawala na ng tuluyan sa kanya. Nakita rin niya ang letter ni Tommy sa loob ng box ng snail at nakalagay dito na I will wait for you as long as it takes. Nalalo namang nagpalungkot kay Rebecca para makalimot ay pumupunta pa rin siya sa dagat tulad ng lagi nilang ginagawa. Lagi rin niyang binibisita ang puntod ni Tommy pero hindi pa rin mabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Isang gabi ay in-invite niya ang mga magulang ni Tommy sa kanyang bahay para ipaalam sa mga ito na gusto niyang i-clone si Tommy para makasama ulit nila ito. Hindi naman ito nagustuhan ng nanay ni Tommy dahil ayon dito ay natanggap na nila ang pagkamatay ng kanilang anak. Ang tatay naman ni Tommy ay binigyan siya ng go signal dahil nirerespeto nito ang kanyang desisyon pero hindi pa rin ito 100% na sigurado sa gustong mangyari ni Rebecca. Pumunta si Rebecca sa isang facility kung saan isinasagawa ang pagkloklo ng tao. Ang proseso ng cloned ay ipagbubuntis ni Rebecca ang DNA ni Tommy kaya basically siya ang magiging ina ng bagong Tommy. After 9 months ay nanganak na si Rebecca at inaalagaan at pinapalaki niya ang bata nang walang ibang katulong. Sinadya niya ito para walang ibang mangingialam sa gusto niyang gawin sa clone ni Tommy. Nang lumalaki na si Tommy 2.0 ay clone nga talaga siya ni Tommy dahil sa kilos at sa kanyang pananalita. Kaya hindi nito maiwasan na gumawa ng mga inappropriate actions sa bata dahil namimiss na niya ang kanyang asawa. Nagkakaroon na rin ng mga kaibigan si clone Tommy at isang araw ay nakilala nila si Dima na may pet na rabbit. Nang paalis na si Dima ay inakit ito ni Rebecca para kumain ng hapunan sa kanila pero tinanggihan siya ni Dima. Si Dima ay isa ring clone katulad ni Tommy at ang mga tao sa kanilang lugar ay against sa mga tao na nagpa-clone sa mga yumao nilang mga mahal sa buhay. Dahil malaki ang chance na magkaroon ng incest, ito ay pagkakaroon ng relasyon ng magulang sa anak o mga magkakamag-anak pero may relasyon. Nagalit ang mga magulang ng kalaro ni Tommy kay Rebecca dahil in-invite niya si Dima sa isang hapunan at ang tingin na nila kay Rebecca ay okay lang sa kanya ang incest. Lumipas ang ilang araw ay iniiwasan na si Rebecca ng mga tao sa kanila. Kaya nag-celebrate si Tommy ng birthday nang walang bisita dahil ayaw ng mga magulang ng kanyang mga kalaro na maging kaibigan ng anak nila si Tommy at Rebecca. Makalipas ang ilang linggo ay lumipat na rin sila ng bahay malapit sa dagat dahil walang gustong kumausap at makipaglaro kay Tommy. Dito na rin nagsimulang magtanong si Tommy kung nasaan ang kanyang ama. Ayon naman kay Rebecca ay namatay ito dahil sa car accident. Isang araw ay may batang nagpakilala sa kanila at gustong makipagkaibigan kay Tommy. Si Rebecca naman ay nagtatrabaho sa online habang si Tommy naman ay nakikipaglaro sa bago niyang kaibigan. Isang araw ay naglaro ang mag-ina sa labas at pumatong si clone Tommy sa ibabaw ng kanyang ina at dahil bata naman ay wala lang ito sa kanya.
Pero awkward na para kay Rebecca dahil nakikita niya ito bilang si Tommy na kanyang asawa. Natigil lang ang awkwardness nang dumating na ang kalaro ni Tommy. Nang maging binata na si clone Tommy ay kamukhang kamukha ito ng namatay na Tommy. Nagsisimula na rin itong makipag-date sa gusto nitong si Monica. At nang makita ni Rebecca na nagsisiping na ang dalawa ay hindi niya maiwasang magselos. Na-disappoint si Rebecca dahil kahit clone dito ni Tommy ay iba naman ang gusto nitong babae. Ano pa bang inaasahan niya, ay ina ang turing sa kanya ni clone Tommy kaya hindi talaga ito magkakagusto sa kanya. Nasasaktan siya pero hindi naman niya ito pinapahalata dahil masaya naman si Tommy kay Monica. Siya pa nga ang nag-invite kay Monica na sa kanila na tumira. Pero dito na rin siya nagsimulang malungkot, hindi na siya masyadong umiimik at lagi lang nakahiga. Napansin din ito ni Tommy at nag-aalala para sa kanyang ina. Isang araw ay nakahiga lang si Tommy sa kanyang kwarto at pumunta dito si Rebecca para kumutan si Tommy. Sumiping din si Rebecca dito at sinimulang hawakan ang katawan ni Tommy. Niyakap din naman siya ni Tommy sa pag-aakalang si Monica ang kanyang kasiping. Nang malaman ito ni Tommy ay nagulat siya at biglang bumangon. Habang si Rebecca naman ay nagtulog-tulugan lang dahil nahihiya siya sa kanyang ginawa. Nang aalis na si Tommy ay dumating si Monica at nagsimulang maglaro ng injection game ang dalawa at si Rebecca naman ay nagpipigil lang gumawa ng ingay kahit nasasaktan na ito sa ginagawa ng dalawa. Nagpatuloy lang ang buhay ni na Tommy na parang normal lang. Isang araw ay naglalaro sina Tommy at Monica habang si Rebecca naman ay nakaupo lang. Na-realize ni Tommy na napapabayaan na niya ang kanyang ina dahil sa kanilang relasyon ni Monica kaya kinulit niya rin ito para gumaan ang pakiramdam ni Rebecca. Bonding lang sana ang kanilang gagawin pero nang magkatinginan sila ay naging awkward at napansin din ito ni Monica kaya pumasok na lang ito sa loob ng bahay. Sinundan naman siya ni Tommy pero hindi pinalampas ni Monica ang kanyang nakita. Tinanong niya si Rebecca kung may gusto ba itong sabihin sa kanya pero wala naman itong sinabi. Isang araw ay bumisita ang mga magulang ng namatay na Tommy sa kanilang bahay at nakita nito si clone Tommy. Hindi makapaniwala ang nanay ni Tommy dahil hindi rin pala siya sinunod ni Rebecca. Si clone Tommy naman ay nalilito dahil hindi naman niya kilala ang matanda pero parang kilalang kilala siya nito. Umalis na lang ang matanda pero gusto na ni clone Tommy ng kasagutan sa kanyang mga tanong pero hindi naman umiimik si Rebecca at nagsimula na itong umiyak. Kinabukasan ay nagsimula ng magalit si Tommy dahil ayon sa kanya ay parang kilala niya ang matanda pero hindi naman siya pinapansin ni Rebecca. Dahil sa nangyayari ay nag-decide na rin si Monica na umalis at nagpaalam na siya kay Tommy. Dito na rin sinabi ni Rebecca ang totoo kay Tommy. Binigay niya ang lumang laptop ng kanyang asawa kay Tommy at dito niya nalaman na clone lang din pala siya ng asawa ng kanyang ina. Nagalit si Tommy sa kanyang nalaman at kinwestiyon ang kanyang buhay. Ang pakiramdam niya ay ginamit lang siya ni Rebecca para sa sarili nitong kagustuhan. Sa galit ay binigay ni Tommy ang gusto ni Rebecca at naglaro sila ng injection game dahil sa tingin niya ay ito lang naman ang gusto ni Rebecca kung bakit nito ni clone ang namatay na Tommy. Tinatawag na lang niya si Rebecca sa pangalan nito. Nagpasalamat siya kay Rebecca dahil sa buhay na binigay nito sa kanya. Pero ayaw na nitong mamuhay kasama ang kinilala niyang ina kaya umalis na rin si Tommy sa kanilang bahay. Naiwan si Rebecca na umiiyak dahil na-realize niyang na-clone niya ang saktong itsura ng namatay niyang asawa. Pero hindi ibig sabihin nito ay mamahalin din siya ng clone katulad ng pagmamahal sa kanya ng namatay na Tommy. Dito na rin nagtatapos ang movie na Womb. Maraming salamat sa panunood.